tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Pansamantalang itinigil ng Iran at Israel ang kanilang palitan ng pag-atake, ngunit nagbabala ang dalawang bansa na handa silang gumanti kapag nalabag ang tigil putukan. Ito ang unang pagkakataon na direktang nag-engkwentro ang dalawang bansa simula noong kasunduan noong Abril. Bagamat may bahagyang katahimikan ngayon, nananatiling napakaselan ng sitwasyon sa gitnang silangan habang nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw ng magkabilang panig. Inihayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kasalukuyang holding fire o hindi muna umaatake ang kanyang bansa sa ngayon. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang laban-laban sa Iran at sa grupong Hezbollah ay hindi pa tapos. Sa kanyang pahayag, malinaw na ipinahiwatig ng leader ng Israel na ang kasalukuyang tigil putukan ay pansamantala lamang at nakadepende sa ikikilos ng kanilang mga kalaban sa rehiyon. Sa panig naman ng Iran, sinabi ng kanilang sandatahang lakas na itinigil muna nila ang mga operasyon matapos maghatid ng tinawag nilang masakit na tugon sa Israel. Nagbabala ang Tehran na magpapatupad sila ng mas matitinding hakbang kung magpapatuloy ang pambobomba ng Israel, partikular na sa Lebanon kung saan aktibo ang Hezbollah. Ipinapakita nito na ang Iran ay hindi mag-aatubiling gumamit ng mas malakas na puwersa. Ang pinakahuling tensyon ay sumiklab noong Linggo nang magpakawala ng mga missile ang Iran patungong Israel bilang ganti sa pag-atake sa Beirut. Mabilis na sumagot ang Israel nitong Lunes ng madaling araw sa pamamagitan ng pag-target sa mga pasilidad ng militar sa loob ng Iran. Ang mabilis na palitan ng apoy na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa komunidad ng daigdig ukol sa isang ganap na digmaang regional. Ayon sa Israel Defense Forces, pinuntiryan ng kanilang ikalawang serye ng airstrikes ang isang petrochemical complex sa lungsod ng Mashhar sa timog kanlurang Iran. Ayon sa mga ulat ng militar, ang pasilidad na ito ay ginagamit umano sa paggawa ng mga kemikal para sa mga ballistic missile. Ang pag-ataking ito ay naglalayong pilayin ang kakayahan ng Iran na magpakawala pa ng mga sopistikadong armas laban sa Israel. Nagbunga naman ng mga sugatan ang mga pag-ataking ito sa loob ng Iran. Ayon kay Jafar Miadfar, ang pinuno ng Emergency Organization ng Iran, 14 na tao ang nasugatan sa Mashhar, habang isa naman ang naitalang sugatan sa kabisera na Tehran. Bagamat walang naiulat na nasawi sa mismong mga pasilidad na ito, ang pinsala sa mga infrastruktura ay nagpapakita ng tindi ng pinsalang idinulot ng mga eroplanong pandigma ng Israel. Hindi rin nakaligtas ang Lebanon sa matinding labanan. Iniulat ng Ministry of Health ng Lebanon na 5 tao ang napatay at 8 ang nasugatan sa pag-atake ng Israel sa lungsod ng Tyre nitong Lunes. Kabilang sa mga nasugatan ng 4 na tagasagip mula sa Red Cross na rumisponde sa lugar. Ang pag-ataking ito sa katimugang bahagi ng bansa ay nagpapakita ng patuloy na panganib na kinakaharap ng mga sibilyan at humanitarian workers. Samantala, naglunsad naman ng grupong Hezbollah ng sunod-sunod na raket laban sa mga sasakyang militar at mga sundalo ng Israel sa Timog Lebanon. Ayon sa pahayag ng grupo, ang kanilang aksyon ay bahagi ng kanilang pagtatanggol laban sa pananalakay ng Israel sa kanilang teritoryo. Ang patuloy na sagupaan sa pagitan ng IDF at Hezbollah ay nagpapahirap sa anumang pagsisikap na maipatupad ang isang pangmatagalang kapayapaan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nakiusap si US President Donald Trump sa magkabilang panig na ihinto agad ang labanan. Ayon kay Trump, ang patuloy na pambobomba ay sumisira sa mga negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran para sa isang kasunduan na magtatapos sa digmaan sa rehiyon. Naniniwala ang Pangulo ng Amerika na ang diplomasya pa rin ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang mas malaking sakuna sa gitnang silangan. Sa isang tawag sa telepono, kinumpirma ng White House na kinausap ni Trump si Netanyahu upang talakayin ang krisis na ito. Ayon sa isang opisyal ng Israel, pumayag si Netanyahu na itigil ang mga pag-atake dahil sa hiling ng Pangulo ng Amerika. Itinanggi rin ni Trump na binalewala ng Israel ang kanyang babala at sinabing ang mga eroplanong pandigma ay nakaalis na bago pa man sila makapag-usap ng formal tungkol sa sitwasyon. Sa kanyang tipikal na prangkang estilo, ipinagmalaki ni Trump ang kanyang impluwensya kay Netanyahu sa pagsasabing kapag may iniutos siya rito, sinusunod ito ng leader ng Israel. Gayunpaman, ibinunyag din ng ulat mula sa Axios na nagbigay ng matinding babala si Trump kay Netanyahu. Sinabi niya na kapag nagpatuloy ang Israel sa pakikipagdigma sa Iran, maaaring makita ng bansa ang sarili na lumalaban ng mag-isa ng walang tulong.
Sa kabila ng mga babalang ito mula sa Washington, nanindigan si Prime Minister Netanyahu. Sa kanyang pahayag sa telebisyon nitong Lunes, sinabi niya na ipinaalam niya kay Trump na may buong karapatan ang Israel sa pagtatanggol sa sarili at ipapatupad nila ito ayon sa pangangailangan. Ipinapakita nito ang tensyon sa pagitan ng estratehiya ng Amerika at ng determinasyon ng Israel na protektahan ang kanilang pambansang seguridad. Sa likod ng mga eksena, sinisikap ng Estados Unidos na isulong ang isang malawak na kasunduan sa kapayapaan kasama ang Iran. Ayon kay Trump, napakalapit na nilang lumagda sa isang makapangyarihang kasunduan na magbabawal sa mga nuklear na sandata. Ngunit ang tagumpay ng negosasyong ito ay nakasalalay sa pagpigil sa mga aksyong militar ng Israel na maaring magbunsod sa Iran na tuluyang talikuran ang diplomatikong proseso. Upang maunawaan ang krisis na ito, haros nating balikan ang simula ng digmaan noong ika-28 ng Pebrero. Nagsimula ang labanan ng maglunsad ang Israel at Amerika ng magkasamang atake sa Iran na pumatay kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at iba pang matataas na opisyal. Ang pangyayaring ito ang nagpasiklab sa pinakamalalang serye ng karahasan sa rehiyon na mabilis na kumalat sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Bilang ganti sa pagpatay kay Khamenei, nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone patungo sa Israel at sa mga bansa sa Gulf Arab na may mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos. Hinarangan din ng Iran ang Strait of Hormuz, isang napakahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Ang aksyong ito ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na nakaapekto rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Nadamay ang Lebanon sa labanan noong ika-2 ng Marso nang magpaputok ng mga raket ang Hezbollah patungong Israel. Sumagot ang Israel sa pamamagitan ng mga airstrike at malawakang ground invasion sa Timog Lebanon. Bagamat sinubukan ng Estados Unidos na mamagitan para sa isang tigil putukan sa pagitan ng pamahalaan ng Israel at Lebanon, nabigo ito dahil tinanggihan ng Hezbollah ang kasunduan ng walang ganap na pag-atras ng Israel. Ayon sa mga ulat, may matinding hidwaan sa pagitan ni Trump at Netanyahu bago ang pinakahuling pag-atake. Galit umano si Trump dahil binaliwala ng Israel ang kanyang babala na huwag bombahin ang Beirut. Iniulat din na sinabi ni Trump na kailangang tanggapin ni Netanyahu ang anumang kasunduan na makakamit ng Amerika sa Iran dahil wala itong ibang pagpipilian at iginiit na siya ang may huling pasya sa mga desisyon. Sa kabilang banda, isinisinama ni Mohammad Bakr Kalibaf, ang nangungunang negotiator ng Iran, ang tensyon sa mga paglabag sa tigil putukan at sa pagharang ng Amerika sa mga daungan ng Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na hindi sila naghahanap ng digmaan ngunit hindi Europe ang natatakot na lumaban. Idinagdag niya na makikipaglaban at makikipagnegosasyon sila sa sarili nilang oras at hindi dahil sa dikta ng ibang bansa. Napakalaki na ng pinsalang idinulot ng digmaang ito sa buhay ng mga tao. Ayon sa mga opisyal na ulat, mahigit 3,400 katao na ang napatay sa Iran. Sa Lebanon naman, mahigit 3,600 katao ang nasawi dahil sa mga pag-atake ng Israel. Sa panig ng Israel, may mga sibilyan at sundalo ring namatay, habang may mga biktima rin sa mga kalapit na bansa tulad ng Bahrain at Saudi Arabia. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang kasalukuyang katahimikan sa pagitan ng Iran at Israel ay pansamantala lamang at maaaring magbago anumang oras. Ang banta ng mas malaking digmaan ay nananatiling nakabitin habang ang diplomasya ay nakikipag-unahan sa oras. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito na may malaking epekto sa buong mundo.